ibibigay sa'yo lamang. Jesus, panalangin ko. Sa'yo lamang. Jesus, panalangin ko. Sa oras na ito, sama-sama po tayong sa presensya ng banal na Espiritu upang ang pagkaing spiritual na ating mapapakinggan, ang banal na mensahe mula sa Diyos ay tumimo sa ating puso, maisabuhay natin at maibahagi sa iba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong
Heso Kristo at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Nananalig kami na sa oras na ito ay naririto ang iyong presensya. Ikaw, Panginoon, ang mangusap. Ikaw, Panginoon, ang magbinhi sa aming puso ng iyong pagkain espiritual na maging kalakasan namin sa mga pagsubok na dinadala namin sa aming buhay, Panginoon. Hayaan mo munang lumapit kami sa iyo na may kababaang loob, sapagkat batid namin na ikaw ang nakakaalam ng nilalaman ng aming puso. Ikaw ang nakakabatid ng mga pagkakamaling nagawa namin sa nakalipas na oras. Lumapit kami at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Humingi kami ng paglilinis sa iyo, Panginoon, upang kahit bahagya man lamang ay maging karapat-dapat makarinig at mabless sa iyong banal na mensahe. Muli, O Lord, ang iyong abang lingkod ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng paglilinis. Ano po man ang aking mga naging pagkakamit, kasalanan sa nakalipas na oras, Lord, linisin mo po ang aking puso, linisin mo po ang aking pagkatao, ang aking espiritu, upang sa ganon, ang iyong espiritu ko ay magkaisa. Gamitin mo lamang akong instrumento muli, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong prophetic voice, my Lord. Ikaw ang maitaas at bibigyan parangal sa Facebook Live na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy kang nagtsatsaga sa pangangaral sa amin na lagi na lang nagkakamit, nagkakasala sa bawat araw. Naway turing namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay pagkain namin, spiritual, parang maintenance namin, Lord, para lang kaming maging ma-remind sa aming mga kahinaan. Lord, ipagkaloob po sa akin ang karunungan, kababaan ng loob. Pustusin mo ako ng banal na espiritu upang ma-focus lamang ang aking isipan sa gusto mo iparating sa akin, sa aming lahat sa oras na ito, Panginoon. Ang oras na ito ay banal at nawa, Panginoon, dalangin ko ang makakarinig ng Thursday Gospel at ano po man yung pinagdadaanan namin sa oras na ito. Mga karamdaman, problema sa buhay, ikaw nakakabatid, O Lord. In Jesus' name, pinakasaut ko upang sa ganon, ma-full ang pakikinig namin sa iyo. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin bigyan ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos sa inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Isa pong pinagpalang gabi sa lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay muling ipalaganap ang mabuting balita araw-araw bilang pagkaing spiritual natin. Sapagkat wag natin kakalimutan na hindi lang tayo nabuhay, nilikha ng Diyos bilang katawang lupa. Meron po tayong espiritu at meron po tayong kaluluwa na masigit natin dapat pagtuunan ng pansin, sapagkat ang katawang lupang ito mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. Kaya dapat, lalo na sa panahon na ito ngayon, na hinihintay na lang natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, mas concentrated tayo dapat sa ating spirit, sa ating soul. Amen? At ako po pala si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon. May 2 na. Ngayon naman, no? Parang ang bilis na naman ng panahon, no? So, May 2, 2024 at ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayan. At balikan natin yung Gospel na kung saan maiksi lang siya, pero malaman. Amen? So, sabi ng Panginoon dito, siya mismo ang nagsabi na paano ba daw siya iniibig ng Ama? Kung paano siya iniibig ng Diyos Ama, gayon din naman iniibig ng Panginoong Jesus tayo. Ibig sabihin, yung quality ng pagmamahal ng Ama sa anak, which is ang Panginoong Jesus, eksakto ganun din ang ibinibigay sa atin. No? Kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo hindi naman karapat dapat ibigin, no? Kasi mga walang hiya tayo, mga araw-araw na lang nagkakasala tayo. Pero as long as nagbubuhay tayo, lagi nandyan yung ino-offer ng Diyos na pagmamahal. Amen? At ang sabi pa rin dito sa Gospel na malalaman natin na mahal natin ang Diyos kung tayo ay tumutupad sa kanyang mga utos. Yun eh. Madaling sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman tinutupad ang kanyang utos o hindi mo sinusunod. Ibig sabihin nun, hindi natin siya mahal. Kasi nga, di ba, mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na kapag sinusunod mo ang aking mga commandments, ibig sabihin mahal mo ko. Amen? At anong sabi pa dito na kapag tayo ay nananatili sa pag-ibig sa Kanya, nandun tayo. Kumbaga sa circle, hindi tayo lalabas. Kung nandun ang pag-ibig ng Diyos, nandun lang tayo. Mananatili tayo sa Kanya. Amen? Kasi may may reward yun May reward yun Kapag patuloy natin sinusunod ang Panginoon, may reward yun Anong reward doon? Di ba sabi ito sa huli ng Gospel, sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Amen. Kagalakan. Magkaiba ang kagalakan sa kasiyahan, or iba ang happiness sa joy. Kasi pag sinabi natin happiness, masaya ka lang kasi maaaring nakuha mo yung gusto mo, may magandang nangyari sa buhay mo, kaya masaya ka. Pero yung kagalakan, iba yun. Ibig sabihin, kahit hindi mo nakuha yung gusto mo, kahit nasa gitna ka ng problema, ng karamdaman, nandun pa rin yung kagalakan, yung joy. Kasi yung kagalakan na yan, isa sa mga bunga ng banal na espiritu. So naranasan mo na ba yun na kahit na may problema ka ngayon, nandun yung kagalakan. Yun ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, yung kagalakan na yun na hindi maibibigay ng mundo. Amen? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, tanggapin natin ang pag-ibig niya para yung kagalakan natin lubos-lubos. Hindi yung nagkakaroon ng tayo ng happiness sa buhay kapag maganda yung nangyayari sa atin. Amen? Kasi nakita naman natin kung paano nabuhay ang Panginoong Jesus dito sa mundo. Nung nagkatawang tao siya, hindi naman puro, di ba? Nagdana siya ng hirap, ng parusang hindi niya deserve. Pero di ba nandun yung kanyang kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. So itong mga nakaraang gospel, lagi na lang binabanggit dito yung pag-ibig ng Diyos, lagi na lang sinasabi ni Kristo na ang Ama'y sumasa akin, yung mga salitang sinasabi niya hindi galing sa Kanya, kundi galing sa Ama, na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay isa, na kung iniibig natin ang Ama, iniibig ng Ama ang Anak, at ang Anak ay iniibig. Di ba puro pag-ibig, no? Ang binabanggit sa gospel. Ngayon,
Kasi itong gospel na to, kung babasahin mo to sa Bible, kung bubuksan mo yung Bible, is under siya ng Juan chapter 15. At under to na ang tunay na puno ng ubas. Nakakita na ba kayo? Siyempre, tayo naman nakakita ng puno, di ba? Di ba ang puno, may mga katawan niya, may mga sanga, may mga dahon, may bunga. Di ba? Yun ang usually nakikita natin kapag nakakita tayo ng puno. Halimbawa, puno ng mangga, puno ng avocado, kung ano may puno. Yun ang napapansin natin eh. Pero, ang pinakamahalagang parte ng puno ay yung kanyang ugat. Kasi doon siya kumukuha ng nutrients, doon siya kumukuha ng buhay sa ugat na yan. Amen. Kaya nga sinasabi, lagi nating binabanggit ang pag-ibig ng Diyos na saan ba nagmumula yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, wala nang question yun eh. Napatunayan na ng Diyos sa atin yun eh. Nung ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak, hindi ba? Sabi nga sa John 3:16 na, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So wala nang question pagdating sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Naipakita na eh. Ang laking question yung pag-ibig natin sa Diyos. Yun ang malaking question. Kasi hanggat hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban, hanggat patuloy pa rin tayo sa ating mga ginagawang kasalanan, hindi talaga fully o totally yung ating pag-ibig sa Panginoon. So punta tayo doon sa trust, yung tiwala. Kasi yung love na yan, may foundation yan. May pundasyon yan. Kung baga sa pagtayo mo ng bahay, ng building, may pundasyon yan. Kailangan matibay yung pundasyon niya kasi yan ang magdadala sa wall, di ba sa buong bahay eh. Amen. Kaya nga di ba sinasabi natin na ang mga tatay ang haligi ng tahanan. So kailangan yung foundation din, no, yung pinakalalim. Mahalaga yun sa love. Kaya tayo ay patuloy na nagkakasala at hindi ba makasunod sa may pakita, may padama sa Diyos ang totoo nating pag-ibig sa Kanya. Kasi nga, yung trust natin sa Lord, hindi pa talaga 100%. Meron pa tayong pagdududa. Lalo na ngayon sa panahon na ito, sa generation natin ngayon. Marami tayong nakikita sa social media na sinasabi na, ganito ang gawin nyo, ganito na ang gusto ng mundo. Mas nagtitiwala tayo sa sinasabi ng mundo. Mas nagtitiwala tayo kapag marami tayong pera, makapangyarihan tayo. Mas dinidepend natin yung trust natin doon. Siyempre, habang nade-develop yung pagtitiwala mo sa isang bagay, sa isang tao, siyempre, ano yun eh, nagbubunga yun ng pagmamahal eh. Hindi ba? Kamukha ng Panginoong Jesus. 100% na pagmamahal niya sa kanyang Ama, sa Diyos Ama natin, kaya diba 100% din yung pagsunod niya. Kaya diba nung siya nasa hardin ng Gethsemane at nananalangin siya dahil alam niyo na malapit na yung kanyang pagpapapako sa krus, yung pagpapahirap sa kanya eh, kahit hindi niya deserve yun eh. Kahit alam niya na hindi niya deserve dahil wala naman siya kasalanan eh. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos Ama, ginawa niya lahat yun. At nagtagumpay naman siya. Amen? Kaya napakalaking question sa ating mga tao, paano ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Hindi madali yun. Hindi madaling magtiwala sa isang Diyos na hindi mo nakikita. Amen? Kasi tayo mismong tao eh. Hindi tayo kakatiwa-tiwala. Amen? Minsan nga, di ba, halimbawa may mangungutang sa'yo. Sasabihin sa'yo, pautang naman. O, babayaran kita sa ganitong panahon, ganyan. Tapos dumating na yung time yun, hindi mo na bayaran. Ano yung inano mo dun? Yung pera ba? Yung pera ba na hiniram mo? Hindi. Yung trust. Yung tiwala na ibinigay sa'yo ng tao. Amen? Na masasabi natin na yung salita natin, the way we talk, the way, ano yan eh, there should be a dignity eh. May dignidad dapat ang ating pagsasalita kasi nagbibuild tayo ng trust. At habang binibuild natin yung trust na yan, nag-aano yan sa love, pag-ibig. Amen? Sa relasyon din, ganun. No? Maparelasyon ng mag-asawa, magkapatid,
nanay, tatay, nandiyan yung tiwala ng isa't isa. At alam natin na kapag nawala ng tiwala, kahit 10 taon pa kayo magkaibigan, 20 taon kayong magkaibigan, pag nawala na yung trust, nag-fade na yung love. Amen. Kaya ganyan din tayo sa Panginoon. Di ba? Hanggat hindi tayo nagiging firm na pag sinabi, pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, sasabihin natin, ay, nagtitiwala ako, susundin ko yan. Na, ay, sinabi ng Diyos na magpatawad ako sa aking kapwa, ay, nagtitiwala ako sa utos na yan. Whatever will happen, nagtitiwala ako dyan. Yung bang no question, pagdating sa inuutos ng Panginoon, ano yung full trust mo? Parang nung maliliit tayo, di ba? Nung maliit ka, no? Lagi kang nakakapit sa palda ng nanay mo, sa kamay ng nanay mo, kasi nagtitiwala ka sa kanya eh. Amen? Yung bang tipong mawala ka lang sa paningin ng nanay mo, hinahanap mo na. Nandun kasi pagtitiwala at habang lumalaki tayo, may mga itinuturo sa atin ng mga magulang natin, kailangan, wag kang mag-aaway ng kalaro mo, o kailangan magpopo at opo ka. Nabibuild yung trust. At hanggang napupunta na yan sa love. Amen. So sa buhay natin, napakahalaga niyan, na kung gusto nating makasunod sa kalooban ng Diyos, kailangan magtiwala tayo. And of course, we cannot say na, ay Lord, I love you. Pero hindi naman natin sinusunod ng kanyang kalooban, ng kanyang utos. Nagiging sinungaling tayo. Kailangan sa kapwa pa lang natin, natitrain na tayo na mag-build ng trust, na magtiwala sa atin ng kapwa natin. Kasi tayo naman, kita mo ha, bakit ba nasisira ang trust ng isang tao? Number 1 na dyan ang pagsisinungaling. Alam naman natin na ang dyablo ay hari ng kasinungalingan. At di ba sabi ko nga, dyan nagsimula yung pandaraya ng dyablo kay Eva at Adan. Nagsinungaling yung dyablo, kaya niya nadaya yung ating mga unang magulang. Kaya ngayon, hanggang sa panahon natin, nag-i-exist yan. Kasi, once na tayo ay nagdalies o nagsasinungaling, nagbubunga yan eh. Hindi ba, halimbawa, nagnakaw ka. O, di syempre, magsisinungaling ka para hindi ka mahuli. O, nag-cheat ka sa examination yun. Hindi ba, yung mga little things na akala natin okay lang. Hindi. Nagbubunga yun. Yung maliit na lies, pagka dinagdagan mo pa yun at naging regular mo nang ginagawa yun, nagbubunga yun, lumalaki yun. And, ang sa atin nun, is, hindi tayo na pupunta sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, di ba? Sabi nga, the truth will set us free. Amen. Kumbaga sa kapwa pala, kasi nga, di ba sabi ng Diyos, ano man yung ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin. Amen. Kung ano man yung ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin yun sa Diyos, hindi doon sa tao. Kasi wala naman tayong maililihim sa Panginoon. Nakakapagsinungaling ka sa kapwa mo, pero hindi sa Diyos. At whatever kasalanan na ginagawa natin, tayo yung nag-aani nun eh. Sabi nga, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kasinungalingan, di ba, ng betrayal, di ano pa aanihin mo? Mawalang tiwala sa iyong kapwa mo. Amen? Pero kung yung trust, di ba, nasubukan mo na ba yung may magtiwala sa yung tao, nasasalita mo pa lang, okay na, wala nang question. Kesa yung hindi magtiwala sa iyo ang kapwa mo, di ba? Parang hindi mo na-feel yung love niya eh. Parang bang, ano man ikilos mo, parang laging may duda. Amen? Pero, ang gusto ng Panginoon is yun nga, i-develop natin yung trust natin. No? Meron tayong tinatawag na mahalaga, no? Yung trust, yung hope, at saka yung love. Tatlo yung mahalaga eh. Amen? So, kailangan sa buhay natin, i-develop natin yan. Magsimula tayo sa ating kapwa, sapagkat ano man ang gawin natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Kasi hindi ka natin nakikita ang Panginoon, di ba? Kaya sinungaling tayo pag lagi natin sinasabi na, Lord, I love you, hindi pa lang pala tayo mapagkakatiwalaan. Amen. Sabi nga, meron tayong spiritual CCTV na
makakakita sa atin ng Diyos kung ano ba yung nilalaman ng ating puso. Of course, love is dakila talaga yan eh. Di ba sinasabi nga natin eh, God is love. So, tulad ng sinabi ng mabuting balita, kung talagang mahal natin ang Panginoon, sundin natin siya. At yun nga yung foundation. Pagtitiwala, magtiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo lolokohin ng Panginoon, hindi tayo ililigaw. Hindi ka mukha sa mundong ito ngayon, talagang naglilid o ang hari ay si Satanas, na nililid tayo. Nililid tayo na huwag magtiwala sa Panginoon. Na magtiwala tayo sa sarili ng lakas, sa sarili nating talino, sa sarili nating kapangyarihan. Wala naman tayong pagmamayari dito sa mundo eh. Amen? Sabi nga, kung nasaan yung puso mo, nandun yung kayamanan mo. Di po ba? Yun ang mahal mo, kung nasaan yung puso mo. Kung materialistic ang tao, yun ang minamahal mo. Kung puro ka na lang pera, sarili mo na lang intindi mo, ito yung mahal mo. Amen? So, pinagdidilay tayo ng Panginoon sa mabuting balita na yung foundation talaga ng pag-ibig. Nandun ba yung tiwala? Yung tiwala natin sa Panginoon? Nagtitiwala ba tayo sa ating kapwa? Nagtitiwala ba yung kapwa sa atin? Mahalaga kasi yun. Amen? Kasi, we cannot tell eh. We cannot tell kung kailan babalik ang Panginoong Jesus, no? Kaya kailangan yung tiwala natin sa Diyos araw-araw nandyan. Para yung love natin sa Kanya, nandyan, manatili yung pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, nandyan lang yan. Tayo lang hindi pumapansin. Huwag natin kakalimutan na talaga ang Diyos ang dapat talaga nating minamahal ng buo. Pinagkakatiwalaan ng buo. Kaya kung ano may pinagdadaanan natin pagsubok ngayon, may sakit, sa relasyon, sa mundo, kahit saan, magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At habang nagtitiwala tayo, yung pag-ibig natin sa Diyos, tumataas at tumataas yan. Amen? Huwag nating iisipin na ang Diyos, lagi naman nagtitiwala sa atin yan eh. Binibigyan tayo lagi ng chance, di ba? Kapag tayo ay nagkakasala, humingi tayo ng patawad sa Panginoon, nagtitiwala pa rin siya tayo. Siyempre, huwag natin abusuhin yun, no? Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, di ba? And of course, kailangan lang na i-improve natin yun. Kasi sa mga simpleng bagay lang din, di ba? Kamukha halimbawa sa magsumasakay ka ng bus o ng jeep. Hindi ba pinagkakatiwala natin yung buhay natin doon sa driver? Hindi man natin kilala yung driver. Kung ano ba yun, barubal ba yung mag-drive? No? Sa aeroplano, sa dagat, sa barko, pag sumasakay tayo, di ba? Yung buhay natin, inaano natin doon, tina-trust natin na makakarating tayo ng maayos, di ba? Yung mga pera natin, nilalagay natin sa bangko, hindi man natin kilala yung bangko. Doon pala sa mga maliliit na bagay, nagtitiwala na tayo eh. Hindi ba? Hindi tayo minsan nga sa bangko nga lang, mamimili ka na sino bang company ng bank na gusto kong paglaga ka ng aking pera. Kasi nga, yung trust talaga, mahalaga yun eh. Kaya dapat dinidevelop natin yun sa ating sarili. Mahalaga yun. Ang pagtitiwala kapag nalamatan, mahirap na yun ibalik. Pero pag nandoon yung trust na build siya, ay nako. Hindi ba? Makikita mo na tayo na rin ang mag-aani kung ano yung mga bagay na itinanim natin. Amen? So nawa, maunawaan natin ang Panginoon, tinitingnan niya ang ating mga puso. Yung ating pagtitiwala sa Kanya, at patuloy tayong mag-grow yung love natin sa Kanya. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Uli, Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pagkakataong mapagnilayan yung quality o lalim ng pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Nawa, ipaalam mo po sa amin na napakahalaga na ibigin ka namin ng buong pagtitiwala. Na huwag kami mawawala ng pag-asa, na magtiwala kami sa iyong kapangyarihan at hindi sa aming kalakasan.
Nagtitiwala kami na ano man ang hinaharap namin pagsubok ngayon, ay aming mapagtatagumpayan. Tiwala kami na habang nagtitiwala kami sa Panginoon na ang pag-ibig namin sa iyo ay mas lalalim. Ama namin sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Muli maraming salamat Panginoon sa iyong banal na mensahe. So, patuloy nating laliman ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga, trust is the foundation of love. Magsimula din tayo sa ating kapwa. Patuloy nating pahalagahan ang pagtitiwala ang ibinibigay sa atin ng ating kapwa. At patuloy din tayo magbigay ng tiwala sa ating kapwa. And of course, lahat naman, hindi yan nakikita ng Diyos, no? At wala tayong maililihim upang sa ganun yung pag-ibig natin sa Panginoon mag-grow. Amen. So ang Word of God Daily Gospel ay mula po Monday to Sunday alas 8 po ng gabi. Kung di nyo po naumpisahan ang Thursday Gospel na ito, punta po kayo sa aking Facebook o sa aking timeline o sa aking YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. And of course, ayun po, minsan po nagkakaroon po tayo ng guest preacher sa iba't ibang lugar. So, minsan nag-invite po tayo. So, minsan depende na rin po yun sa kanilang schedule. Pero pag wala naman po, ay ako naman po ang ginagamit ng Diyos para magbigay ng reflection. Pero huwag po natin kakalimutan na kapag nakakarinig po tayo ng gospel, focus po tayo dun sa messenger. Huwag po dun sa messenger, no? Kasi lahat naman tayo yan, may kanya-kanyang pagninilay. Depende kung ano yung dating sa atin ng mabuting balita. I-desire lang po natin na lagi makarinig dito kasi nga kaya nga good news, no? Upang sa ganun malif yung ating spirit. Amen. And of course, magkaing spiritual na rin natin to. So paki-share na lang po itong Thursday Gospel sa inyong timeline para masunod po natin yung Great Commission na pagpapalaganap ng mabuting balita. Muli kung ipagkakaloob ng Diyos ang May 3, 2024 Friday Gospel, sama-sama po tayong muling magnilay ng salita ng Panginoon.
To God be the glory.